Yeah. 7. Hello, magandang gabi sa ating lahat, ano? At ito ang mainit na pag-uusapan natin. Yung binanggit sa vlog ni Binibining Maharlika. Yun daw bang 5 pictures o yung video ilalabas na. Yun, no? Mainit na pinag-uusapan ngayon, no? So ano ba itong mga litrato na ito? Yung sinasabi ni Binibining Maharlika at talagang masyadong talagang pinag-uusapan, ano? Unang-una is yung video. Yung video di umano ay naglalaman ng maseselang tagpo kaugnay ng paggamit ng puting pulburon. Ito ang sinasabing gumagamit ng puting pulburon doon sa video ay ito di umanong si si BBM, si BBM. Yan, si BBM. At gumagamit di umano ng pulburon. So ito matagal nang tinatalakay, ano? At ito rin, itong mga litrato na ito ay yung doon sa pulburon na to, itong mga litrato na ito ay ito yung ito yung dala-dala ng confidential informant. Gaano ba kahalaga itong itong mga litrato na ito? Bakit kinakailangan itong litrato na ito, no? Para ba sa kaalaman ng publiko o wala lang? Para lang masabi lang na nakita, no? At ano ba yung nilalaman ng mga litrato at ng video? Yun, di ba? At kung bakit talagang yung bakit kinakailangan na itago pa. So, bakit nga ba itinatago? Sino ba ang may hawak nitong mga video na ito? Ako, yung litrato, nakita ko. At pinanumpaan ko doon sa Senado na talagang merong litrato akong nakita. Kitang-kita doon sa litratong pinakita ng confidential informant na itong si si Pangulong Bongbong Marcos noong 2012 ay nakita ko doon sa litrato na sumisinghot ng kulay puti na pulburon. So yun, So ano ba yung itsura noon, nung pulburon na yun? Bakit sinisinghot? Yung pulburon na yun, yung kulay puti na pulbos na yun, ang mga gumagamit noon ay yung mga yung mga kung tawagin ay Addictus benedictus. Yan. Addictus benedictus, ang resulta ay adiktador. Yan. Addictus benedictus, yun, no? Meron daw may sinasabi itong si Pangulong Bongbong Marcos. At ang sinasabi niya na ako di umano ay wag paniwalaan. Yan po ang sabi niya, no? Sabi niya doon sa Yan. Nako, lalo itong tao na to. Nako, wag kayong maniniwala diyan. Sinungaling yan. Yan po, talagang grabe, no? Yan po yung kanyang tinuran. No? Sino ba nagsabi niyan? Sino ba? Bangag naman pala yung nagsabi. Diba? Wag daw paniniwalaan yung tao na nag-testify doon sa Senado na sinasabi na ang isang Bongbong Marcos ay sumisinghot ng puting pulburon. Ayun pala yun, bakit naman kaya niya nasabi yan? 'Di ba? Ano ba yung patotoo? Ano ba yung nakikita ng sambayan ng Pilipino
sa ating pangulo kung bakit ba tinatawag siyang tinatawag siyang bangag, 'di ba? Ano ba nakikita ng taong bayan sa ating pangulo? Yun ba may napapansin ba tayong kakaiba doon sa itsura niya? Tingnan po natin kung ano po yung ano. Hanggang ngayon pa ba naman naniniwala pa kayo na gumagamit pa ako ng illegal na droga? Yun naman pala. Hanggang ngayon pa ba naman daw ba gumagamit naniniwala pa kayo na gumagamit pa daw siya ng illegal na droga? Kayo mga mga kapatid, ano po ba ang reaksyon ninyo? Doon ba sa itsura ng ating mahal na Pangulo, maniniwala ba kayo na ito bang itsura ng pagmumukha ng Pangulo, gumagamit pa ng illegal na droga yan? Ha? Yan bang itsura ng mahal nating Pangulo, wala ba sa katinuan niya? At hanggang ngayon, gumagamit ng ipinagbabawal na gamot? Mukhang chismis lang yan. Kaya alam nyo mga kapatid, kaya may katwiran din itong si Pangulong Bongbong Marcos upang sabihin niya ang mga bagay na ito. Nako, huwag kayong maniniwala dyan. Sinungaling yan. Di ba? Pinakulong nga yan. Pinakulong yan sa Senado. Kinontempt yung tao na yan. Sino ba yung tao na yan? Sino ba yan? Ito yung tinatawag na pambansang agent, Yung pambansang agent, si Longhair pala ito Longhair. Ito pala yung tinatawag na pambansang agent, ang agent ng bayan. Ayun. Sinungaling daw to bakit natin paniniwalaan pala itong ahente na ito na nagsasabing gumagamit ng ipinagbabawal na gamot itong itong Pangulo? Bakit? Ano pa pagkakaiba sa itsura niya? May kakaiba ba? May kakaiba ba sa itsura ng ating Pangulo? Na ito wala sa hulog? Wala ba sa hulog yung pagmumukha ng ating Pangulo? Wala ba sa hulog? Kaya siguro iniwan ito ng BFF niya. Dahil nga siguro totoo yung bali-balita na ang Pangulong Bongbong Marcos di umano ay wala sa hulog yung ilatsa ng muka. Bakit? Mahalay ko. Yung mata ko may kalabuan na kaya hindi ko masyadong maaninag kung nasa hulog ba yung pagmumukha ng ating Pangulo. Ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaganyan, yung parang nanggigigil, yung parang yung panga ng ating Pangulo. Bakit kaya? Ano ang dahilan sa siguro hiramin natin muna si Binibining Maharlika, at Maharlika, baka po pwede kang maimbita muna patungkol dito sa ano ba itong nangyayari sa Pangulo natin. Nag-resign lang si BP Sara bilang DepEd secretary, parang mukhang nagkaroon ng pagkataranta, Parang nataranta ata yung mga taga Palacio de Polvoron, Palacio de de Gobernador ba yun? Palacio de Polvoronic, de Rockwell, Palacio de Rockwell. Mukhang nagkakagulo sila. Ano ba ang nito? Kasi kinakabahan sila, baka any moment ilabas ang Pulburon video o yung mga pictures na nag-addictus benedictus siya. Yun naman ang kinatatakutan niya. Grabe! Ako po mas naman talaga. Parang may natatakot pala. Kumbaga, ito palang sa pagre-resign ni Vice President Sara Duterte ay mayroon ng natatakot na isang kaharian
na nakatira sa Palacio de Polvoro, Palacio de Castilyong Buhangin. Ayan, tawagin na lang natin Castilyong Buhangin. Kulay puting Castillo. Castillo, di ba, mga kapatid, ano yun eh, parang palasyo eh, di ba? Palasyo. Palasyo na Castilyong Polvoron. Buhangin. Yan. Natatakot. Bakit kaya? Masyado naman yung, masyado naman atang napakabigat nung akasasyon ni Binibining Kasi kinakabahan sila, baka ilang men ilabas ang pulburon video o yung mga pictures na nag-aadictus benedictus siya. Yun naman ang kinatatakutan niya. Naku po, natatakot pala. Grabe naman, ano? At yun ano naman ang ikakatakot? Masama ba yung pagpupulburon? Masama ba yun? Parang wala akong nakikitang masama kung ikaw ay nagpupulburon, kung ikaw ay kumakain ng pulburon, lalo na kung ito galing dun sa Goldie Goldie Pub, Goldie Pluck, Goldilocks pala. Napakasarap nun. Medyo may katamisan, meron lasang-lasa mo yung butter, nung naturang pulburon. Lalo na pagka, alam nyo, ang pulburon, masarap siyang kainin pagka yung, lalo na yung, yung kumakapit yan sa, pagka yung ginanon mo yung, lalo na pag, ang sarap, di ba? So, yan yung pulburon, di ba? Pero, bakit ganun? Balita ko, ayun, sabi ni The Guard, Goldilocks, Goldilocks lang, walang problem. Ayun, Goldilocks nga naman daw ang sabi. So, bakit ganun? Parang masyado naman atang, masyado naman pinalalala. Pulburon lang naman Ano ba problema sa pulburon? Kinakain lang naman yung pulburon. Di ba? So, ano ba yung pulburon na yun na sinasabi, Ano bang, nung pulburon na yun? Di ba? So, ito ba yung, yung pulburon na yan? Mahigpit na ipinagbabawal ang pagsinghot ng, mali naman pala Ang pulburon, kinakain yan. Hindi sinisinghot. Di ba? Parang, di ba, ang pulburon, parang mapulbos yan, di ba? Parang merong magaral-garal yan, di ba? Dahil nga siguro sa asukal, Yung may pagka-gaspang, di ba? At may pagka-butter pa yan, May pagka-butter, yung mga pulburon na yan, di ba? So, yun yung, yan yung, kumbaga sa kaya pala ipinagbabawal. Kasi, sa halip na kinakain, ginawa palang yan, sinisinghot. So, kaya pinagbawal. Ano naman ang mapapala nila kapag sinisinghot nila yung pulburon, di ba? May asukal lang pulburon, di ba? May asukal lang pulburon. Ang alam ko, meron pang margarine yan. May butter yung pulburon, di ba? Pag sininghot mo yan, talaga, di ba? Grabe. Masama, iba yan. Talagang bawal. Ang pulburon, kinakain. Hindi siya sinisinghot. Di ba? Bawal talaga yan. Ayan, kagaya niya, kulay puti Di ba? Kulay puti. Tapos, ayun, sinisinghot. Yun. Alam niyo, mga kapatid, ang pulburon, kinakain yan. Yan parang isa sa mga merienda o panghimagas, yung pulburon. May kasarapan yan Pero pagka yan sininghot, kakaiba. Diba? Parang may sapak na tayo sa utak niya pagka sininghot na yan, lalo na yung Goldilocks, Yung, pasensya na po doon sa Goldilocks, Hindi po natin, wala po tayong masamang, intensyon para na mabanggit yung inyong, yung produkto. So, masarap po yung pulburon ng Goldilocks, Masarap po yun. At, yan po yung, kaya, dito sa, ni Binibining Maharlika, yung, lalo na yung kanyang mga sinasabi,
talagang magtataka ka eh. 'Di ba? Ito yung inaabangan ng tao eh. Nung mag-resign lang si Vice President Sara Duterte, nanumbalik yung init. Nanumbalik yung init, lalo na yung eagerness ng taong bayan. Ito na. Ito na yung umpisa. Ito na yung umpisa. Ano yung umpisa? Ito na yung umpisa na talagang... Kasi kinakabahan sila. Baka any moment ilabas ang pulburon video o yung mga pictures na nag-aadictus benedictus siya. Yun naman ang kinatatakutan niya. Talagang sabog na sabog. Kasi kinakabahan sila. Baka any moment ilabas ang pulburon video o yung mga pictures na nag-aadictus benedictus siya. Yun naman ang kinatatakutan niya. Kaya takot na takot. Diba? Wala naman kang dapat katakot kung ito hindi na gumagamit. Diba? Sino pa ba man matatakot? Sige, bahala ka, labas nyo. Diba? Di, bahala ka. O ilabas nyo si Morales. O di bahala ka, labas nyo si Maharlika, i-present yung video. Diba? Kung hindi ka gumagamit. Ang tanong, bakit ayaw magpa-drug test? Diba? Yun eh. Yun yung isa doon sa bakit kapag tungkol sa pulburon ang pinag-uusapan, talagang aligaga. Aligaga yung palasyo ng pulburon. Diba? Yung kastilyo ng pulburon. Parang no? Parang guguho no? Yung palasyo ng pulburon pagka natubigan, malulusaw. Kaya itong pulburon, kalaban to ng tubig eh. Kasi malulusaw yung pulburon. Wala pa akong balita na pag ito na de-delete mo uli, na-delete mo maano uli yung di ba? Kasi sinisamot yan eh. Diba? Iba yung proseso niyan. Hindi gaya nung shabu, no? Shabu yung kristal. Yung kristal na bato-bato sa bato balani na kahit ito i-delete tapos lang nabubuo siya. So hindi ko lang alam itong pulburon, yung puti, yung kulay puti ng pulburon kung paano yung sistema. Kaya ano kaya yung nararamdaman ng tao na sumisinghot ng pulburon? Ano kaya yung feeling niyan yung feeling ng taong nasa impluwensya ng parang siguro parang warprik Parang warprik yung mga taong nasa impluwensya ng pulburon. Kasi ang ganyan, 'di ba? Mahilig makipaggera, 'di ba? Yung mga ganyan Yun ang nakakatakot sa mga tao na nasa impluwensya ng pulburon dahil ito di umano mahilig makipaggera. Talagang kumbaga sa at mahilig daw gumawa ng pera. Diba? Walang pakialam sa mundo. Kaya si Hoda na maghirap ka, biruin mo. Madalas daw mangako. Yun ang isa doon sa isa doon sa mga palatandaan. Mahilig mangako. Diba? Kahit yung imposible, gagawin posible. Biro mo para ipangako na gagawing 20 pesos na lang yung halaga ng 1 kilong bigas. Kung ikaw yung nagtatanim ng bigas, kaya mo bang ibenta ng 15 pesos yung iyong mga produktong palay o produktong bigas na ang gastos mo higit pa rin sa 20 pesos? Di ba? Ibebenta mo ba ng palugay yung iyong mga produkto? Siyempre, hindi. Di ba? Kaya yung pangako na yun, pangakong bangag. Di ba? Parang mistulang nasa impluwensya ng parang high, kumbaga, parang nagtitrip yung nangangako ng ganun O saan pa ano pa ba yung mga natin, yung mga kinakikitaan ng ganun na ng senyales na itsura pa lang, kumbaga sa itsura pa lang ebidensya na 'di ba? Maniniwala ba kayo na itong tao na to na hindi na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Di ba? Ito ba namang itsura ng pagmumukha ko? Mukha ba akong bangag? Ewan ko. Hindi ko alam. Di ba? Ba't sa akin mo itinatanong? Tanong mo sa kanila. Di ba?
Bakit di mo tanong? O tanong mo kay Jordan, kung yan bang itsura ba naman ang pagbumukha mo, mukha kang bangag, malay ko. Yun, tanong mo kay Ate B nang mabatukan ka. Di ba? O kung si Ate B ang tatanungin mo, mabatukan ka Baka pagka si Boss Manny tinanong mo, tadyakan ka pa nun di ba? O, Jesus Mariano. Di ba? Ayan, no? Kaya, ang hirap, di ba? Yung bang mga itsura ba na yan? Kaya nga, yung litrato, isa ito do sa mga inaantay ng Kaya itong litrato na to, Pidea, nakikinig kayo, alam ko, nanonood kayo. Wag yung itago, yung folder. Kasi yung folder na yan, iniimbestigahan ng Senado. Dapat ilabas nyo yan, di ba? Labas nyo yung folder na yan. Or, ito nga, may nagsabi rito, good evening po, Sir Morales. Yung pong folder, mukhang nasa Malacanang na. Binigay na po ni Lasso kay Bangag. Yun lang, di ba? Ano ba yung itsura nung mga nandun? Ayun, isa naman ang itsura Sumisinghot ng pulburon, ng kulay puti na pulbos, Mas sa itsura ng litrato, mas pino yung sinisinghot Yung sinisinghot na pulburon. Hindi yung pulburon na nabibili sa tindahan o sa mga grocery o supermarket na yung parang nakaganon, yung meron balot. Hindi, iba. Iba yung pulburon, Ang pulburon na nakita ko, ang itsura nun, kakaiba. Kakaiba yung itsura. Talagang, nakaayos dun sa mesa. Yan. Kung makikita nyo, yan, kulay puti. Kulay puti na sinisinghot, Sinisinghot siya. Nilagyan lang natin ng ganito, Dahil nga bawal pala sa community standard. Pero ayan, gumagawa naman tayo ng mga pamamaraan para at least maipaliwanag natin sa sa taong bayan. Ganyan po yung yung mga litrato na sumisinghot at ito talagang mahigpit na ipinagbabawal. Alam niyo po ba na may kaso yan? Pang number 31 sa ipinagbabawal na controlled substance, yang yang pulburon na kung tawagin ay kokaina. Yan. Okay. Yan, sabi nga kokaina sa English, kokainin. Yan. Napakamahal po niyan, pangmayaman. Pangmayaman po yung pulbos na yan, yung pulburon na yan, pangmayaman. Kaya ang mga nagbebesyo niya kalimitan magaling sa sa mga alta sosyedad. Yan, galing sa mga pamilyang may sinasabi. Yan, may sinasabi, magkakaw kayo! Ay, hindi pala, may sinasabi sa buhay. Yan. Itakbo natin ang pera nila. Yan, ganyan yung mga sinasabi. Yan, galing sa pamilyang ganun, Yan. Galing sa pamilyang mga traidor. Yan. Yan, yung mga mangbubudol. Yan, ganun. Galing sa pamilya na ganun. Biruin mo, Si Vice President Sara, nung kumalas, biglang nagkaroon ng meeting, ito napag-alaman din lang natin dun sa ating mga kapatid, na ito palang yung tinatawag na si pambansang pinsan, yung pambansang tambaluslos, yan, nagpatawag di umano ng meeting matapos mag-resign ni BP Sara. Aligaga sila. Biruin mo, talagang nayanig sila, Talagang iningatan kagad nila, baka gumuho yung Castellong pulburon, di ba? Nakakatakot, Kaya, yun yung ang kinatatakot nila, baka malusaw, Malusaw yung kanilang, pulburon. Hindi natin alam, baka nga may tinda na sila, Bakit kamo? Yung isang drug trafficker, na kinasuhan ng Section 8, yung manufacturing of ng dangerous drugs, nakalaya. Biglang nakalaya. Di ba? Biglang nakalaya. Bakit? Di ba? Tapos ipopwesto pa sa Bureau of Customs. Bujemas naman. Santissima. Di ba?
Santissima, sarap pagsasampalin ng tsinelas eh, no? Di ba? Biruin mo, drug trafficker, may kasong Section 8, manufacturing of dangerous drugs. Ilalagay mo sa Bureau of Customs. Eh, anong plano mo? Magne-negosyo ba kayo na, mag-i-import pa kayo? O magiging transshipment point na ba ito na legal na legal? Ano ito? Parang gagayahin na natin yung mga diskarte ni Pablo Escobar. Ha? Eh, parang hindi pa kayo nasisiyahan, sakitan ng sakitan ng mga ng dagdag na yung mga insertion sa mga national budget. Eh mukhang gagawin niyo pa itong daanan ng kalakal. Ha? Mukhang mga hinayo pa kayo. Ha? Hindi pa kayo mga nahihiya sa mga budhi niyo. Mga hayop kayo. Ang sarap makipagsabunutan sa inyo, ha? Ha? Gusto niyo sabunutan na lang eh, di ba? Di ba? Parang di ba? Galit niyo ako eh. Ha? Oh. Pero niyo ang sarap makipagsabunutan sa inyo. Biruin niyo. Drug trafficker, ilalagay mo sa Bureau of Customs. Hindi pa kayo nadala. Wala kayong kadala-dala. Meron ang isa dyan eh, na nasa kopla ng PIDEA nung araw eh. Di ba? Ginawa yung Customs Commissioner. Oh, huwag nga kayo magtanga-tangahan, PIDEA. Nasa mga ng IIS yan. Di ba? Oh, saan ba kayo nakakita niyan? Di ba? Mga involved sa negosyo. Ha? Na involved sa drug trafficking. Yan, mga pinaglalalagay nyo sa mga posisyon. Huh? Para di ba? Parang Grabe. Grabe kayo. Kaya nga ang taong bayan talagang talagang hinahangad talaga no. Ang hindi ko lang maintindihan sa taong bayan. Bakit gaano ba kahalaga itong mga ito para lamang kumilos? Kumilos tayo. Di ba? Kinakailangan pa ba na ganito? Eh, ito na. Di ba? Hindi pa ba sapat sa inyo ang isang Agent Morales na lumabas, tumistigo, pinanindigan, pinatotohanan na ang ating presidente noong 2012 nakita niya sa litrato na sumisinghot ng kulay puting pulbos. Di ba? Hindi naman siguro iodized salt. O hindi naman siguro detergent powder yung sinisinghot nung bangag na yun. Di ba? Mas nakakatakot kung sabon yung sinisinghot niya. Mas nakakatakot kung iodized salt. Imagine ninyo. Iodized salt, ilagay nyo rito sa gilagid ninyo. Di ba makakaramdam kayo ng hapde pag kinaskas nyo sa gilagid nyo yan? Di ba makakaramdam kayo ng sakit ng utak pagka sininghot nyo yung iodized salt? Diba? So, ano yung nakita ko na sinisinghot? O, the dangerous drugs. Diba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na. Hindi na. O, kaya, bakit? Bakit ako para opera nitong mga ito? Bakit kinakailangan akong patahimikin? Bakit kinakailangan akong sampahan ng mga kaso? Sangkatutak na kaso? Dahil nga gusto nilang sirain ang aking kredibilidad. Kita niyo ang ginawa sa akin? Noon nga, hindi ko pa alam na sila eh. Kundi lamang dahil dito kay, kundi dahil dito kay, kay Binibining Maharlika. Dito sa babae na to, no? Yan, dito sa babae na to. Yan. Kasi kinakabahan sila, baka i-comment, ilabas ang pulburon video o yung mga pictures na nag-addictus benedictus siya. Yun naman ang kinatatakutan niya. So, yan. Dahil dyan sa babae na yan. Kaya ko nalaman na itong mga kaso, kagagawan ng mga impacto. Diba? Kaya ano sabi? Ano sinasabi? Na wag daw paniwalaan to. Ito raw sinasabi ng babae na ito ay pulos walang katotohanan. Talaga? Oh, sino may sabi? Yun, si Bangag.
Bangag pala nagsabi. Yan. Ang sinasabi raw ng babae na yan, wala raw katotohanan. So, yung mga sinasabi niya, walang katotohanan. Di ba? Ang sabi ng bangag. Di ba? Ba't ako maniniwala sa bangag? O sinasabi niya ang katotohanan. Bakit? Biro mo, nung may nagbigay sa kanyang taga-pideya ng mga dokumento, nilabas kaagad niya Iyon. Pati ko, damay. Damay ako. Pero hindi, no? Ano naman, kahit papano, talagang dumating doon sa punto na ginamit siya ng Panginoon Diyos. Para at least malaman ang sambayan ng Pilipino. Kaya, madam, yung hawak mong mga litrato na ang alam ko talaga, pakiramdam ko, madam, Madam, yan, madam, andyan ka. Total, ang ganda ng bihis mo dyan. Parang merong pang jahas doon sa leeg mo. Parang mga jahas na kumikinang sa leeg mo. Baka naman, ha? Baka naman, baka pwedeng ilabas mo na yung mga litrato at saka yung mga video, yung video na hawak mo. Diba? At yan inaantay ng taong bayan. Diba? Kaya nga, ang sabi natin, coming soon. Kaya nga merong merong question mark. Madam, itong gagawin mo na ito talagang kumbaga sa talagang inaano na talaga kumbaga sa inaantay na ng sambayan ng Pilipino. Pero alam mo madam, magkaganon man kung dumating man yung time, yung oras na yun na talagang ito naman, ang taong bayan, naniniwala naman ako na talagang mulat na sa katotohanan. Dahil ako naniniwala, kahit na, kumbaga sa, kasi, sabi mo nga, ayaw mong mapahamak yung, yung may hawak ng video, di ba? Parang gano'n, Dahil nga sinisigurado pa yung kaligtasan niya. Dahil nga ito yung di umano, ito yung parang naging misyon dun sa extraction sa Tarke, Hindi naman yung parang yun yung pagkakaintindi ko kung ewan ko itamaan mo lang ako kung mali ako na ang mission doon hindi naman yung mga bata kundi yung iPad ng mga bata. Kung hindi ako nagkakamali ng pakinig o pagkakaintindi na ang minisyon doon sa Tarke ay i-recover yung iPad na naglalaman ng video kung saan gumagamit ng puting pulbos itong si Baby Boy, si Baby Boy Mangag. yan yung kung tama yung pagkakaintindi ko, So yun, alam mo kaya masyadong masyadong naging big deal yung paggamit ng mga sundalo o ng mga intelligence agent para magkaroon ng extraction sa Tarke. Dahil masyadong big deal naman to, family problem away mag-asawa na kukunin yung persang kukunin. Kinuha nga kasi ang mission pala doon para kunin yung iPad na hawak ng bata. 'Di ba? Yung iPad kinakailangan pag kinuha mo yung kailangan kasama yung bata. 'Di ba? Hindi mo kasi makukuha kinuha yung bata na iwan si iPad. Parang ganoon ba yung istorya noon? Madam. Ayan, kaya 'yun yung So sa naman doon sa paggamit ng pulbos o ng pulburon talaga namang kitang-kita naman sa hilatya ng pagbumuka ng ating pangulo na sabi nga anong ebidensya nyo, 'di ba? Anong ebidensya nyo? 'Di ba? Nasa pagbumuka daw ba niya na gumagamit siya? 'Di ba? Sa pagbumuka ba nitong tao na 'to? Ito ba na itsura ng pagbumuka ko? Mukha ba akong banga? Ewan ko. Tanong mo kay Henry. 'Di ba? Tanong mo kay Henry at saka kay Christine kung yan bang itsura na yan mukha bang bangag. 'Di ba? Aba punyemas. Tingnan mo nga Talde kung kamukha mo yan. O malayo, 'di ba? Pucha naman. Hindi ka mukha ni Talde, 'di ba?
So, yung itsura niyan, wala. Itsura niyan, tingnan natin doon sa malinaw, ha? Yung malinaw na picture. Kung ito bang itsura nito, gumagamit yan. Tingnan nyo nga, ganyan ba talaga yan? O ako, hindi ko masyadong di ba? Yung ba itsura niyan, gumagamit? Maniniwala ba kayo gumagamit niya? Yung tanong niya, hanggang ngayon pa ba naman, naniniwala pa kayo na gumagamit pa ako ng illegal na droga? Naniniwala pa ba kayo? Malay ko. Di ba? Di ba? Huwag nating sayangin ang ating nasimulan. Ayun yung kanyang talumpati. Huwag nating sayangin ang ating nasimulan. Ang pagbibitiw ni Vice President Sara ay hindi kakulangan sa ating gobyerno. Diba? Ang galing magsalita, diba? Ano yan, trip? Nagtitrip ba to? Diba? Wag daw pabayaan. Sus Marianong Galapong talaga, oo, di ba? So, anyari, ading, ano ba, adik ba, ading? Ano ba sa Ilocano yung nakababatang kapatid? Adik ba? O ading? Paki-comment nyo nga. Ano ba ang tawag sa, sa Ilocano yung, yung kapatid na bata? Na ading. Ading. Hindi adik Kasi ngayon parang ang lumalabas ngayon, adiktador. Ading. Napanam ading? Napanam mo ading? Jay Tibanger. Papanam mo ading? Jay Tibanger. Allah. Yan. May nagsabi rito. Ano sabi niya? Ang sabi niya, nasa kay Maharlika ang blue folder. Galing kay Lian Yarama. Alam niyo po, mga kapatid, para sa kaalaman ng lahat, ito pong, yung folder po na iniwan ko sa PIDEA, kulay po yun. Yung ordinaryong folder, parang brown na parang kulay light brown, ganun, Yun po. Pagbukas mo po doon sa folder, meron po siyang meron siyang halimbawa folder ito, halimbawa folder. Yan, folder to. Pagbukas mo ng folder, meron po siyang blue cover sheet. Yun, cover sheet po. Yung bakit ho kulay blue? Kasi meron ho mga color coding. Pagka ho green, top secret. Okay. Pagka ho pula, secret. Pagka blue, confidential. Pagka black, ito po yung restricted. May nag-comment po rito. Basta ito, nagpadala ng sa text. Sir, pagka pula, sogo. Ha? Ano sogo? pag pula na sogo. Tapos, pagka green, Sara. Puro kayo kalokohan. Hindi. Seryoso tayo. Pagka green, yun yung top secret. Pagka red, yan yung secret. Yan, tatandaan nyo. Pagka blue, ito yung confidential. Pagka itim, restricted. So, iyon po, merong kasinlaki ng bond paper na short at saka may kasinlaki ng bond paper na long. Dalawang pong klase yon. Yun po yung nilalagay sa mga dokumento. Halimbawa, di ba, yung mga dokumento nilalagyan ng passenger yun. Pero yun ho yung nakatakip. Nakatakip po yun sa ibabaw ng dokumento. Para at least, pagka makita, malaman kagad na merong security classification yung dokumento. Ito po, yung nilalagyan po nun is yung mga classified information. Ang tawag po dun sa dokumento is classified document. Opo, klasipikado, ibig sabihin, klasipikado na dapat na secure na pag-iingat. Okay. So, yung adding, no? So, yan. Sabi ni Jaime Balbuena, natutuwa talaga ako sa iyo, Sir Jojo Morales, mang-aasar ka rin. Ay, hindi naman po.
Sakto lang. Sakto lang po, no? Sakto lang. So, yun. Ang ano po natin. Ay, nako, maraming salamat po doon sa mga nagpapakulay. Yan. Mula po kay Ernie Gamboa. Yan. Thank you po. Thank you po sa inyo, no? Sa mga nagpapakulay. Mula po kay Judith Proctor. Yan. Maraming salamat po sa inyong pakulay. Mula naman po kay Summer. Yan, maraming salamat din po. Ay naku, baka kayo maubusan na ng papatala ng pakulay. Mula kay Arcelia Senia. Yan, thank you sa inyo, no? Maraming salamat po sa inyo. Mula kay Miss Taga Wadab 98. Yan, maraming salamat din po. Yan. At mula kay Rachel Calaonan. Yan. Maraming salamat po sa inyong mga pakulay. Sa mga hindi pa ho nagpapakulay, welcome po tayo. Biro lang po. Ay, maraming salamat po at sa sa ating mga kapatid na nagbibigay buhay dito sa ating mga ginagawa. Yan, talagang Alam niyo mga kapatid, alam ko napaka-importante sa inyo na makita itong video. At makita rin itong mga litrato. Pero sa ngayon talagang kahit kami, gusto ko talagang ipakita sa inyo, itong kung ano yung nilalaman ng mga litrato na nakita ko. Ito po, ganito po yun, Ganito po yung litrato, na ganyan po. Nilagyan lang po natin ng ng kulay pula. Tawag dito. Nilagyan po lang natin ng kulay pula at ng mga para hindi masyadong ganyan po 'yan. Ganyan po yung ginagawa doon sa litrato. Sino ba namang normal na tao ang gagawa ng ganyan? 'Di ba? Kung baga ikaw normal, mag-a-addict ka ba? Hindi, 'di ba? Kaya yung mga iba pumapasok sa ganyan dahil nga meron silang dinadala sa buhay. Meron silang problema o ano man, o yung iba talaga yung iba trip na lang o gusto, 'di ba? Yung iba nakaka-recover Yung totoo naman yung may nakaka-recover. Yung iba naman sa makabilang buhay na at yung iba nandun sa Mandaluyong, nasa mental hospital dahil hindi na kinaya. So yun Ang sabi ni Marta Cesar, kung iodized salt mas malala nga tama sa utak, kundi rehab mental ang bagsak ni Bangag. Yun, 'di ba? Kung iodized salt kasi biro mo, sino ba naman titira ng Ayan ang sabi ni Waray-Waray OFW, galit sila Sir Jonathan sa walang buhok. Joke. Ayun. Kaya nga hinahamon natin ng sabunutan 'di ba? Ayun wala 'di ba? Hinahamon natin sila ng sabunutan para talagang sabunutan na lang tayo, 'di ba? O gusto niyo pendong. 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 Ang sabi ni Heng D, tama ka talaga Sir JM at sila may tama ang utak. O yan, sabi ni Heng D. Yan, di ba? Totoo naman Di ba? So, yun hindi, alam niyo mga kapatid, meron akong nababasa na kinakailangan makita ko muna yung video bago tayo lumabas. Ay, alam niyo kapatid, sa nangyayari ngayon, grabe na. Grabe na po ang nangyayari. Mukhang yung nagpapasya para sa bayan, wala na sa hustong pag-iisip. Masakit man tanggapin, dahil nagkaroon tayo ng pinuno na mukhang wala sa ayos ang pag-iisip, yun isang kaya tayo dadalhin nito. Kaya alam nyo mga kapatid, kung tayo man ay malapit sa pagdadausan ng maisog, iobligahin po natin yung ating sarili at dumalo po tayo. Napaka-importante po na marinig natin yung mga deklarasyon na binibitawan ng ating mga resource person. At napakagagaling po ng mga nagsasalita sa pangunguna po ni Atty. Vic Rodriguez, ni Atty. Glenn Chong,
Attorney Harry Roque, Attorney Trixie Angeles. Di ba? Yan eh. Si Dr. Badoy, Lorraine Badoy, yan, napakagagaling na tao niyan. Samahan pa natin ni Mayor Baste Duterte, di ba? At ng tatay ng bayan, sino? Si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Alam niyo mga kapatid, hindi usaping politika ito eh. Kasi unang-una, no, hindi ako DDS. Pero ang binoto ko nga noon, nung nakaraang eleksyon, Isko at saka Sara. Diba? Dahil naniniwala ako, nung panahon na yun, naniniwala ako dun sa kanilang plataforma. Pero yung hindi naman ako nagkamali kay Vice President Sara dahil nakita ko yung passion niya. Talagang yung pagiging statesman niya. Diba? Yung kumbaga sa talagang wala eh. Kumbaga sa ito yung ito yung paninindigan ko. Talagang nanindigan naman siya, no. Kahanga-hanga naman yung ginawa niya. At mas lalo akong humanga sa kanya nung magbitiw siya bilang DepEd Secretary. Bakit? Kasi hindi niya na makayanan eh. 'Di ba? Hindi niya na makayanan na maging boss niya ay isang may problema yung pagkatao. Questionable yung takbo ng pag-iisip. Bakit? Maaring ayaw lamang niyang sabihin. Pero nakikita natin yung nung ali ni Vice President kung paano siya mag-isip. Alam niyo si Vice President talagang makikita niyo napakabuo ng kanyang isip. 'Di ba? Bakit? Naging niya yan, 'di ba? Kumbaga sa aalis na lang ako. Magalang akong aalis. Dahil nandun ako sa nasa ilalim ako ng iyong pamamahala, talagang siguro sinabi ni Vice President Duterte, ni Sara Duterte, na hanggat nasa ilalim ako ng iyong pamamahala, ay makakaasa ka na ako ay hindi magtatraidor sa iyo. 'Di ba? Ganon siya eh. At talagang siya naman hindi naging tapat doon sa political alliances niya doon kay BBM. Naging tapat siya doon sa kanyang mandato na itinatadhana ng konstitusyon. Doon siya naging tapat. Kaya naging kahanga-hanga eh. Bakit? Kahit sa kabila ng ginawang pagtatraidor sa kanya, kahit pinagtaksilan yung kanyang pagkakaibigan, kahit pinagtaksilan yung pagtitiwalang pinagkaloob niya doon sa magkapatid na Bongbong at Amy Marcos, ang ginawa pa rin niya, sinuklian pa rin niya ng kagandahang loob. Nagtrabaho siya ng maayos, ng tama at tapat bilang Vice Presidente at bilang DepEd Secretary. Itong biro mo, kahanga-hanga yung pagiging Sara Duterte, 'di ba? Kaya alam nyo mga kapatid, sa mga susunod na mga araw, pag-isipan ninyo. Kayo po na nanonood ngayon na hindi pa nagpapasya. Mga kapatid, dito po hindi kayo lugi. Hindi ka malulugi. Hindi kayo malulugi. Sa ipinakita ng Vice President na ito, talagang sa kanya, trabaho. Purely trabaho. Anong sabi niya? Vice President, may nagtanong Vice President, totoo ba na wala nang unit team? Anong sagot niya? Yung unit team, noong lang eleksyon. Noong kandidato sila. Ngayon, ang katapatan niya, natapos na doon sa partido. Diba? Ang katapatan niya, nandun na doon sa mandato sa kanya ng konstitusyon. Yun yung sinasaad ng Article 7 ng 1987 Constitution. Yung katapatan niya doon sa kanyang panunumpa. Yun yung katapatan niya doon sa kanyang pinanumpaang tungkulin bilang isang halal na vice presidente. Magkagayon man, halimbawa dumating
dumating yung pagkakataon. Kasi alam nyo, ang ating Vice Presidente talagang matalino yan. Di ba? Napakatalino niyan. Pero sa ayaw sa gusto niya, dumating man yung araw, maaring sa 1 linggo, sa susunod na buwan. At nagpasya ang mas nakararaming Pilipino, wala po siyang magagawa. Wala po siyang magagawa. Kundi ipagpatuloy yung hindi natapos na termino ng bangag na Pangulo. Wala po siyang magagawa, kundi umakto. Tumupad ng tungkulin bilang bagong Pangulo. Yan po yun. Yan po yun. Ngayon, kung mag-aantay pa tayo ng mga indicator, mag-aantay pa tayo na kinakailangan ganito, hindi. Nasa atin ang pagkakaroon ng pagbabago. Nasa atin. Sabi ko nga sa inyo, kapatid, hindi kayo lugi. Bakit? Nagpabudol nga tayo doon sa una, di ba? O dito, sa pangalawang Pangulo. Hindi tayo lugi dito. Hindi tayo lugi. Ang kailangan lang natin, pagkakaisa. Pagkakaisa. Patuloy nga tayo nagdadasal. Dasal tayo ng dasal. Hindi naman tayo gagawa. Kinakailangan, yung pinagdadasal natin, sasamahan natin ang gawa. Hindi ba? Alam niyo mga kapatid, ang experience ko dun sa Maisog, talagang grabe. Eto na lang. Ako'y talagang pinuputakti ng banta sa aking buhay. Maraming mga nagmo-monitor. Maraming nagmo-monitor dito sa Maraming nagmo-monitor dito sa aking cellphone. Grabe. Alam na alam ko bilang dating naging hepe ng technical ng PIDEA. Alam na alam ko yung mga galawan kapag ka minomonitor yung aking telepono o ang aking cellphone o nilolocate ako. O yung tinatawag na ping. O wag kayo masasaktan, ha? Alam ko yung mga nanonood na mga daganding-ding dyan. Huwag kayo masasaktan. Ako'y trabaho lang. Ha? Hindi ko kayo binubuking. Alam ko na kung ako'y minomonitor, sinusundan. Sinusundan ninyo. Pero iyan, ako'y naiintindihan ko kayo sa mga utos sa inyo. Kilala ko naman kung sino kayo eh. Kilala ko kayo. Kaya yung mga ginagawa ninyo, huwag kayong sunod ng sunod. Dahil baka dumating yung araw, yung mga nag-uutos sa inyo, iwan kayo sa ere. Huwag kayong basta sunod ng sunod. Alam nyo namang mali. Alam nyo namang hindi tama, susundin nyo pa, wag. Baka kayo ang maipit pagdating sa dulo. Tingnan nyo yung nangyari doon sa mga sumugod doon sa Davao, sa kay OJC, hindi ba? Ayun. At patong-patong na demanda ang aabutin, di ba? Kaya kayo rin nakawawa. Kapag kayo yung mga nagkakaso, wala kayong bonus. Di ba? Mawawala na kayo ng sweldo, wala pang bonus. Mahirap pagka kayo mga nasa serbisyo, nakasuhan, nawawalan kayo ng mga benepisyo, mga pribilehiyo. Diba? Tapos yung nag-utos sa inyo, ayun, pabida-bida sa Malacanang. Diba? Huwag kayo sunod na sunod. Diba? Alamin ninyo yung back to basic. Back to basic. Alamin ninyo kung ano yung authority ninyo. Bakit kayo nandyan bilang alagad ng batas? Huwag kayong magpagamit. Yung mga sumusunod-sunod sa akin, yung mga nagtatap ng telepono ko, yung mga ng interceptor para pakinggan yung mga tong cellphone ko, tigilan nyo yan. Kilala ko kayo. Hindi habang panahon Pasko, merong mahal na araw, meron Todos los Santos. Maging parehas. Huwag sunod ng sunod. Alam nyo nang mali inuutos sa inyo, susundin nyo pa. Bakit? Hindi ba tayo naging magkakasama? Hindi ba tayo magkakabaro?
O ako ba'y nagtinda ng drugs? Hindi naman, di ba? Nagsasabi lang ako ng totoo eh. No. Kaya kayo, yung mga ano-ano nyo na yan, yung pagsunod-sunod nyo, eh ano, di ba? Ako, mag-isip kayo. Yung mga pinuutos nila sa inyo, kayo rin ang kawawa. Di ba? Oh, meron at meron makakakita sa inyo. Di ba? Sa palagay nyo ba, wala akong counter-preemptive measure na ginagawa para maprotektahan din ang sarili ko? Baka kala nyo, napipitikan din kayo. Di ba? Yung ginagawa nyo pag stake out, pag surveillance sa akin, tigilan nyo na. Booking na kayo. Ha? Tigilan nyo na yan. Kayo rin ang kawawa. Kita nyo, baka dumating yung araw, mga nakademanda kayo. Di ba? Kaya tigilan nyo yan. Wala kayong mapapala dyan. Hulihin nyo yung mga kalaban ng gobyerno. Hindi yung ganito nagmamalasakit sa bayan. Yung mga terorista, nambibiktima ng mga inosenteng tao, yun ang hulihin nyo. Yung mga drug lord, yung mga drug trafficker. Huwag yung ako. Hindi yung ako ang inaano nyo. Kita nyo, nagsasayang kayo ng resources ng gobyerno. Pati ko, koplan nyo pa. Ang pondo niyan, saan galing? Pondo pa rin ng bayan. Di ba nag-iisip? Di ba? Galing sa taxpayers money yan. Di ba? Yung pondo. Yung gasolina nyo palang pangkain. Yung mga ginagamit yung gasto sa araw-araw. Di ba kayo papagod? Ulanit arawin kayo dyan. Mag-isip kayo. Kung ako na lang sa inyo, manood na lang kayo ng sine. Doon. Bantayan nyo yung mga sine. Doon na lang kayo. Tapos i-report nyo, yun, si Kalbo ganito, si Kalbo ganito. Di ba? Di ba? Kaya, yun. Ay, naku, buhay ang nangyayari dito sa atin, kung sino pa yung mga tumutulong sa bayan, ito pa yung piniperder nyo. Mga hinayo pa kayo. Di ba? Yung mga yan, mga sindikato yan Ako, kabaro nyo ako. Kabaro nyo ako. Kasama ninyo. Kabaro nyo ako. Wag ako pag-aksayan nyo ng panahon. Pag-aksayan nyo ng panahon, mga terorista, yung mga drug traffickers. Okay. So, isang mapagpalang gabi po, Sir JM and family, at sa lahat na tagapakinig, taga-subaybay ng inyong programa. God bless you. Your post, lagi po kayo mag-ingat. Ay, maraming salamat. Arcelia Senya. Yan. Galing kay Erlinda Flores. Hello po, Sir JM. Abangers po here. Yun. Good evening po. Good evening, everyone. What's up? Lian Yarama. Okay. Finally, I'm waiting. Asiana D. Yan. Ipapalabas na ba? Yahoo, excited to see those. Yan. Si Waray Waray OFW Talk Show. Ayun. Yan. Sana na dumating yung pagkakataon. Okay? From Irene Plaza, hala, ito na yata ang magpapabagsak kay Baby M. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman natin hangad na bumaksak siya. Hangad natin magtagumpay. Sabi nga ron sa maisog, hangad natin magtagumpay. Kaya lang, ang inaano natin dito, hahayaan pa ba natin na tumagal? Na tumagal na pahirapan ang taong bayan? Hindi natin siya pinababagsak. Mag-resign. Mag-resign siya. Diba? Ano niya, ano niya yung kanyang, magpakalalaki siya. Diba? Yan. Kita nyo nga ako, sinusundan ako, may konting kilos ko, may kasunod. Walang kapagod-pagod. Diba? Very shocking video and pictures that will be so overwhelming to watch. Pinoy will never accept a cocaine addict as president and another cocaine addict and alcoholic as first lady. Beware. From Cynthia, galing kay Cynthia Tor. Okay. From Trimey, hello po Sir Jojo, our Senator soon. Good evening po. Malapit na po tayo sa end. Sooner, mapalaya sila lahat. Senador, Congress, need palitan. Need natin bago yung di magnanakaw. Ingat po. Watching from Beirut.
ay yung pong pagiging senator soon, naku po, ay malaki pong ano yan, ano, malaki pong responsibilidad yan. Ay naku po, ay maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Yan po. Yes, coming soon na kaya napapraning na si Lisa Tanas. Mabuti po kayo, Sir JM. Ingat po lagi. God bless. Watching from Milan, Italy. Ayan, kay Nelia Baloria. Good evening, Miss Nelia Balora. Good evening po, Sir JM. Watching from Japan. Sana, Sir, maipakita na mga pictures ni Bangag na sumisinghot para mapalayas na sila sa palasyo. Lahat ng mga korap, isama na nila. Ingat po lagi. Yan po yung galing kay Virgie C. Yan po yung discuss natin kanina na talagang ito po yung itong ginagawa niya, yung kagaya pinakita ko po sa inyo, ito po yan po yung ang pinakikita ko sa inyo na yan ganyan yung ginagawa Kaya lang po natin nilagyan para doon sa community standard, nilagyan natin ng ganyan So ganyan po yung ginagawa na sinisinghot So yun po yung mula kay Celia Ordinario. Waiting, Sir Jonathan Morales, from your live, stay safe. God bless. Mabuhay ang isang maisog. I salute. Ay, maraming salamat po. Magandang gabi po, Sir JM. Sino po guest nyo ngayon? Jayden. Ang guest ko, si Bangag. Siyempre, wala naman ako ibang dito, na guest, kundi si Bangag. Okay. Harmonious message na malapit na sa mga sinehan ang Polboronic video. Nalalapit na ang wakas ni Pres Lisanguera, Ma'am Kuku Lam at adiktador ng Department of Agriculture at buwayang politiko na si Tambalolong. Galing kay Edrep Daddy Bitan. Okay. Shout out pala kay kay Tyson at saka kay Jason. Ay balita, may nag-text sa akin ikakasal na daw yung dalawa. Ay nako. Ayan. Okay, balita lang balita. Hindi natin alam kung totoo yung balita Okay, todo na to, Sir JF, para makahakbang na tayo with BP Sara. From Lian Yarama. Opo, alam nyo, sa totoo lang, sobra-sobra na nga po itong mga kaalaman na ibinihis natin at talagang ready na ang sambayan ng Pilipino para sa hakbang ng maisog. Papunta sa Kastilyong Buhangin. Yan. Papunta ron sa Palasyo ng Polboron. Yan. Now na ipalabas siya para yan ang State of the Nation address ni Marcos Bangag sa July para naman may masabi siya na may nagawa siya, nagpopulburon. From Line D. Alam niyo mga kapatid, parang, alam niyo, fearless forecast, naniniwala ba kayo na parang hindi na aabot ng ng SONA Oo, dahil po, sa galit nitong si Charilu, di ba? Mukhang hindi na, mukhang sa galit ni Charilu, parang hindi na aabot ng SONA Hello, Sir JM. Yan, from Charilu. Diba? Waiting here in Singapore, Sir JM. Always watching in your channel. Ingat ka po lagi. From Evelyn Andagan. Yan. So yan, maraming salamat po doon sa mga nagpakulay ngayong gabi. Ang sabi ni ni Jim Phoenix, mabuhay ka maisog, Agent Morales, tumayo balahibo ko sa pagwagayway nyo ng watawat, nakaka-proud po. Ay naku, maraming salamat po. Talagang alam nyo po, kahit ako hindi ko ma-express yung yung grabe yung pakiramdam. Talagang hindi biro Hindi biro yung pakiramdam na dumapo sa akin. Parang sobrang kilabot na biro para isang malaking karangalan yung pinagkaloob sa akin ng ng hakbang ng maisog para maging ako yung magdala ng watawat ng Republika ng Pilipinas. Grabe yung experience na yun.
Maraming salamat din po kay Ana Sarmiento sa pagkakaloob niya ng super sticker. Yun. So, kay Rachel Kalaonan. Yan. Maraming salamat din po. Yan. Kay Miss Tagawadab 98. Yan, sa kanyang super sticker. Yan. Kay Arcelia Senya. Yan, maraming salamat. Nasa Hong Kong pala itong si Arcelia, no? Si Arcelia Senya, nasa Hong Kong. Okay. So, dito kay Summer. Yan, nasa Hong Kong din pala si Summer. Maraming salamat din, Miss Summer. Kay Judith Proctor. Yan, nasa ang kamang naroroon. Yan. 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 Australia. Okay. Yan. Kay Ernie Gamboa. Yan. Yan, ito. Nasa US siguro to. Yan. Maraming salamat po sa inyo, no? At sa lahat po ng mga nakasama ko, ganun din sa mga nanonood, naman nagsusubaybay sa akin, yung mga sumusunod-sunod. Yan, yung mga tsumechempo kung paano ako dudukutin o gugurgurin, yan, mag-isip-isip kayo. Kasi kayo rin ang mapapahamak, lalo na yung inyong mga mahal sa buhay kapag paano pagka nabuking kayo o nasunog kayo, di ba? O kung paano, di ba? Kayo rin ang lalo na yung mga mahal nyo sa buhay. Mahirap paano kung makulong kayo, di ba? Di ba? Mahirap yan. Di ba? Yung mga ginagawa nyo, yung sumusunod kayo doon sa mga nag-uutos sa inyo, yan, sila, kita nyo. Buti sana kung makakasama nyo sila sa kulungan o kung matatanggal din sila sa serbisyo. No? Kayo ang magiging kawawa. Di ba? Ako, madali. Sa akin, wala namang problema. Di ba? Yan. Yung pagsunod-sunod nyo na yan, pag-surveillance nyo, pag ano-ano nyo sa akin, yan meron mga yan. Kumbaga may mga consequences yan. Di ba? Kaya, mag-isip kayo. Pumasok kayo sa serbisyo, hindi para kung kanino man. Pumasok kayo upang ipagtanggol yung bayan. Di ba? Maging alagad ng batas kayo ng taong bayan. Hindi ng kung sino man. Hindi ng mga bangag. Di ba? Kaya, ayun. Ay maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na tumatangkilik, nagtitiwala at sumusuporta. At sana po ay patuloy ninyong suportahan itong ating channel. At tungpo sa mga hindi pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At ito po ay ako personal na hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe po kayo para at least patuloy na mapaglingkuran ko kayo sa pamamagitan po ng ganitong informative channel at nang sama-sama tayo na mabihisan natin ng karunungan at kaalaman ang ating sarili. Yun po. Maraming salamat po at shout out doon sa Langit sa Assisted Living, doon sa aking kapatid sa abroad, yung ate ko. Shout out po. Ayan, sa inyong lahat, maraming salamat po. Ito po ang inyong pambansang agent ng bayan, Expedia Agent Morales. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.